retreat. Retreat kami. For yung time na pumunta kami dun is magkagalit kami. Alam mo yun, diba? Magkagalit kami and then, so retreat siya, bahay siya ng mga madre. Mga madre. Something in Antipolo siya. Antipolo. Tapos, yung punta kami dun, nung punta kami dun, meron parang, sabi niya palang, umpisa niya palang, sabi niya, ayaw niya dito sa bahay na to. Kasi something parang may nararamdaman siya. Kasi yung itsura nun, parang siya, parang, matawag sa parang apartment style na dalawang door. Dalawang door. Parang ganun yung dating niya. Tapos may garden. Tapos dito parang bahay na nung mga sisters. Tapos sobrang lawak ng compound. Tapos pababa, puro mga puno na. Tapos may mga bahay-bahay daw ng mga duwende daw doon. So, una pa lang pagpasok niya, sabi niya, ayoko na dito, uwi na ako. Sabi niya sa akin. Mag-aaway kami noon. Sabi ko, bakit ka uuwi? Bakit ka uuwi? Ayaw niya ako sagutin. So, nung kinagabihan na, kumain na kami ng dinner, hindi niya pa rin ako kinakausap. So, syempre, ako, diba, kung ano na nangyari sa kanya. Tapos, until nung day, natulog na kami. Kinaumagahan, breakfast na, pinuntahan ko uli siya. Kinakausap ko, ayaw niya ako sagutin. Sabi niya, hindi ako nakatulog. Ayun lang sabi niya sa akin, hindi ako nakatulog kagabi. Yun lang sabi niya sa akin. Pero tinatanong ko kung galit pa siya sa akin. Sabi niya, hindi ako nakatulog kagabi. Yun lang sagot niya. Hindi nga siya nakatulog kagabi. Yun lang, diba? Magkahiwalay. Di punta uli kami sa dining area. Nung kumakain na kami, nag-serve na ng food. Tapos biglang sabi niya, malamig, sabi niya malamig. Sabi niya parang may nakatingin sa kanya. Samantalang lahat kami busy, kumuha ng pagkain, kain dito. Pero nung time na kukuha siya ng food, sabi niya hindi siya makatayo. So, ang dami daw nakatingin sa kanya. Parang ayaw niyang umalis sa kinalalagyan niya. So, ako kumuha ng food niya. Kinuha ko siya ng food. Hindi ko alam basta kumuha lang ako ng food sa kanya. Tapos nung kainan na, start na nung kainan. Unang pagsubo niya, gumanong kagad siya, tumayo kagad siyang ganun. Tapos yung yung nakatingin siya sa taas, nakaganon siya. Tapos pero yung gumagano yung mata niya. That's a freaky girlfriend. Oo, gumagano siya. Oo nga. Gumagano talaga, gumaganon. Hindi ba siya sa ceiling? Hindi parang ganyan siya, di ba? Iba yan, di ba? Ganyan tayo, kakain tayo. Pag gumanon siya, kasi gumagano yung mata. Mamis, hindi mo alam kung matatawa ka o magugulat ka o matatakot ka. Kasi biglang gumanon nga siya, tapos gumagano pa siya. Yun, tapos biglang pag gano'n niya, biglang gumanon siya, tapos biglang bumagsak siya, tapos nanginginig na siya. Tapos lahat kami nagkagulo doon, syempre. Tapos pag binuhat ko, di ko alam kung gagawin, basta binuhat ko lang siya. Tapos sabi niya, igaganon kasi, orang ginaganon yung, parang nanginginig siya. Igaganon ko yung kamay ko dapat. Sabi niya, wag yan mag-spoon, diba tayo mag-spoon. So pag ng spoon, after nun, lumapit yung mga madre. Tapos sabi niya, biglang nanginginig. Tapos tinayo, sabi, itayo nyo. Pag tayo, nakaupo na. Tapos biglang, sabi ng madre, alis na, di ba pinaalis lahat ng estudyante para maluwag yung lugar. Sabi daw, parang daw may sumalib sa kanya na isang spirit daw. Parang pinagtitipan siya, parang ganun. So, di naging okay na, di afternoon, inakyat sa room, binuhat, hindi ko pa rin nakakausap, di ba? Nag-aalan. Bigla nakakausap, ganun pa yung nangyari. Ngayon sa room, sabi ko kung pwede ako mag-alaga. Sabi hindi pwede, dapat babae lang. Kasi parang girls area. Hindi yan dun lang. Tapos after nun, siguro mga 3 hours, 4 hours, naging okay na daw, sabi niya. Di gusto ko nakapuntahan na, okay na. So, yung paglapit naman daw, tinanong ko siya, alam mo ba yung nangyari sa'yo? Sabi niya, hindi niya alam. Ang alam niya lang, nasa bus kami, bumaba kami. Mula nung dumating siya, wala siyang alam. Alam niya lang parang nag-uusap kami. Anong province yan?
Antipolo yung pinuntahan namin na yun. Antipolo. Wala siyang alam. Maski yung galit na hindi niya hindi alam. Basta alam niya nag-uusap kami, bumaba na kami ng bus. Ay lang alam niya. Kumbaga, hindi nakausap niya o kung sino man yung nakakausap niya, wala siyang naaalala. First time na pumunta pa lang siya doon, parang hindi na siya yun. Short-term amnesia or Nag-epileptic. Nagka-amnesia. Kaya since nun, ayaw niya na umalis sa, pumunta sa mga ganun-ganun. Hindi siya sumasama sa mga may mga ganun. Mga out-of-town retreat. Ang bahay namin malapit sa school. Yun lang. Hindi na, kasi hindi ako patawa-tawa mo eh. Hindi naman tapos. Malapit sa school. Wala. Tapos dito yung school, dito bahay namin. Buwan kasi. Kanya, andun yung sampayan, malapit sa school. Yung kaya gagawin natin yung boyfriend ko, yung nag-iit siya yung kayo. May kumagat sa ano niya. Hindi, pagtingin niya, o ganun niya, parang nalapit na niya yung dilim. Parang pag yun sa dilim, mayroong mata na ganun, pula. So, hindi na siya nakalak, tapos nakapunta siya. Doon yun. Naglalaba ako gabi para bukas mauga. Pagpunta ko dun sa may sampayan. So, And that's reaction. Yes. Kumakanta ko, don't stop, never before. Ganyan pala, bodyguard lang pala sa... Bodyguard lang pala sa school. Showering. Sinisitan ako dahil... Sinaawat yung batang. Bawal maglaba kong gabi. Hello. Hi. Bakit ang alam niya? Yung sa akin, naniniwala kayo ng third eye? Nakakita. Sige, tuloy For mo. eyes. Naniniwala ko Kasi for eyes. yung anak ko, si Bas, yung 3 years old pa siya. Yung bahay namin dun sa kabila. Kasi yung anak ko, late na talaga nakapagsalita. Kasi yung yaya niya noon, hindi siya kinakausap. Yung yaya niya na sunod, kasi hindi siya kinakausap. Tapos nahihirapan siya magsalita. Kasi nga yun noon, yung nahuli ko yung helper na pinalayas ko kasi kinukurot siya. Tapos pag umiiyak tol, pupunta lang sa akin. Tapos sasabi niya, ganun. Tapos, ano ba nangyayari sa'yo? Yung pa, kinukurot siya ng katulong namin. Tapos pag pinapakain, tinatakot, kinukurot ang singit. Pero yung pinalayas ko na yun, iba yung helper na kuha ko. Hindi pa rin, pero kinakausap na siya ng bagong helper namin. Tol, isang beses tol. Wala yung misis ko kasi minsan 16 hours yung misis ko, minsan 11 o'clock ng gabi nagtatrabaho sa ospital. Tulog ako dyan, no? Mga, pagka 3 o'clock, mga 3 or 2 or 3, yung anak ko umiiyak dun sa, yung sa bed, dito sa tabi. Gumaganon. Sabi niya, pag iyak niya, sabi ko, nagising ako, sabi ko, saan yung anak ko? Isa pa kasi anak ko nun eh. Sabi, dalawa na din kasi nandun si Ping-Ping. Paggising ko, sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Tinuro man yan sa pintuan namin. Di ako tumayo yung balibo, natakot ako. Sabi ko, wala lang siguro yun. Yung misis ko rin, na-experience din ng na kasama niya yung anak ko. Ganun din, umiyak, tapos may tinuro. Same din. Oo. Nung, kinuha ko na yung misis ko, 11 o'clock na kasi kukunin ko na, 11 o'clock ng gabi, kukunin ko sa trabaho. Alis na ako. Tapos yung anak kong lalaki, hindi tumitigil, pinapatulog na ng yaya niya kasi dalawa yung, namin katulong. So, nung umalis na ako, kinuha ko na, pagbalik. So, nagtaka ako, lahat ng bintana nakasarado kasi bukas sana yun eh. Sarado lahat. So kinuha ko yung baril ko, diretso, kala ko kasi may magnanakaw. Pinakawalan ko diretso yung isa kong aso. Takbo ako dun sa likod. Pagtakbo ko dun sa likod, wala na, ready na yung baril ko talaga. Sabi ko baka may magnanakaw na nakapasok. So nung pagbukas ko ng pinto, sabi ko sa yaya na, ano man nangyayari sa'yo? So yung helper namin umiiyak dahil natatakot dahil yung anak ko may itinuturo dun sa kwarto nila na hindi makatulog sa pangalawang kwarto. Sa servant's quarter ba? Tinuturo niya yung merong something doon sa kwarto nila, tapos hindi pa rin natutulog yung anak ko. So, iniisip ko, baka siguro may third eye itong anak ko. So, ayaw kong magkasakit ba, minsan nanginginig. Nung namatay yung stepfather ko, 2007 yata yun. So, sa Cebu kami, pumunta kami sa Cebu. So, paglibing, sabi niya, bye-bye, lolo. Isang beses, yung pag-uwi na namin sa Cagayan, doon siya sa sala. Tumayo ng bigla.
Tapos sabi niya, uy, nandyan na si Lolo. Tapos pagtanong ko sa kanya na, sino? Si Lolo. Umakit doon. Kaya up and down yung bahay namin. Doon ko iniisip ko, may third eye ba kaya tong anak ko? Pwede. Papakita sa... Oo, kasi alam Siguro niya eh. paborito niya yung anak mo. Kaya gano'n. Kasi kapag ako sino yung paborito ng tao, papakita sa check kanya. up mo. Oo, kasi pag pumupunta kami doon, nagpe-prepare na yung lolo niya ng chocolates. May mahilig. Hindi ko paborito ng lolo ko. Paborito kaya, paborito ka. Basta Yun, paborito papakita siguro. sa'yo. Pag matay ng lolo ko, Excited siya, sabi ko, pagkita niya, la, "Lo, nandiyan